Golden time, isang kritikal na oras para sa mga taong missing, nakidnap o nasa panganib. Sa loob ng oras na ito, maaari na ang biktima ay masagip o sa kakulangan nito ay maaari naman na tuluyan ng sumakabilang buhay. Taong 2006, si Ashley Reeves ay hindi nakauwi sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga magulang ay agad na inireport ang kanyang pagkawala sa mga otoridad kung saan ang mga ito ay hindi nag-aksaya ng oras para siya ay hanapin. Sa paghahanap sa kanya, ang oras ay napaka-kritikal at sa bawat pagtakbo ng oras ay ang pagtakbo din ng kanyang tsansa para mabuhay. Matagpuan pa kaya siya na humihinga o isang malamig na bangkay na? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Ashley Reeves. Ipinanganak noong January 1, 1983 sa Bellevue, Illinois, si Ashley Reeves ayon sa mga kakilala ay mayroong strong personality. Siya ay unang anak ng mag-asawang Michael at Michelle at matapos ipanganak ang bunsong kapatid na si Casey, ang pamilya Reeves ay lumipat ng tirahan at nagsettle sa maliit na bayan ng Millstadt, Illinois. Bagamat ang mga magulang ay may pagka-istrikto sa pagpapalaki sa kanilang dalawang mga anak, hindi iyon naging hadlang para sila ay magkaroon ng magandang relasyon. Alam ng magkapatid na Ashley at Casey ang mga rules na dapat nilang sundin at mayroong magandang relasyon pagdating sa mga bagay-bagay sa kanilang mga buhay. Bilang isang teenager, si Ashley ay mayroong bright na personality. Siya ay mahilig din sa sports at hindi din nagpapahuli kung talino din lang ang pag-uusapan. Mayroon siyang maraming kaibigan at mayroon ding kasintahan na si Jeremy Smith. Si Jeremy at Ashley ay magkasintahan ng nasa 2 taon na at hindi naman kaila ang kanilang relasyon na yon sa mga magulang ni Ashley at botong-boto pa ang mga ito kay Jeremy. April 27, 2006, ang 17 years old na si Ashley ay nagsabi sa mga magulang na siya ay pupunta sa isang job interview sa kabilang bayan at may plano na maglaro ng basketball kasama ang isang kaibigan. Normally, ang mga magulang ay ihahatid siya sa lugar ng kanyang job interview, ngunit ng araw na yon, sinabi ni Ashley na hiniram niya ang SUV ng kasintahan na si Jeremy. At iyon ang kanyang gagamitin papunta sa job interview. Pagkatapos ng kanilang mga klase, ang magkapatid ay nakita at pumunta sa parking lot para kuhanin ang SUV ni Jeremy, kung saan ay inihatid muna ni Ashley si Casey sa kanilang bahay bago tuluyang nag-drive at tumungo sa lugar ng kanyang job interview. Dumaan ang ilang oras at pumatak ang 10:00 ng gabi. Ngunit hindi pa din nakakauwi sa kanilang bahay si Ashley. Bilang parte ng rule ng kanilang mga magulang, ang magkapatid ay mayroong curfew time na 10 p.m. Ngunit si Ashley, nang pumatak ang oras na yun, ay wala pa din sa kanilang bahay. Si Ashley ay never na na-miss ang kanilang curfew time at nang hindi nakauwi si Ashley ay saka na-realize ng kanyang mga magulang na wala silang narinig mula kay Ashley simula nang umalis ito ng bahay. Tinanong nila si Casey, ngunit katulad nila ay wala din narinig si Casey mula kay Ashley simula nang inihatid siya nito sa bahay. Ang kanilang pamilya ay may open communication sa isa't isa, kaya medyo kakaiba na wala silang narinig ni Honey Ho mula kay Ashley simula nang ito ay nakaalis. Kaya sinubukan nila na ito ay i-text at tawagan, ngunit wala silang nakuha na reply. Sinubukan din nila na tanungin ang boyfriend nito na si Jeremy, ngunit katulad nila ay wala din itong balita kay Ashley. Simula nang ibinigay niya kay Ashley ang kanyang car key. Sinabi ni Jeremy na ilang beses niyang sinubukan na tawagan si Ashley, ngunit wala din siyang natanggap na sagot mula dito.
Sinubukan din nilang tanungin ang mga kaibigan nito at katulad nila ay wala din silang balita kay Ashley simula nang matapos ang kanilang klase. Dahil dito ay tumawag na sila sa mga otoridad para i-report si Ashley na missing. Karaniwan sa ginagawang missing report, depende sa nawawala. Mayroong 24 to 48 hour rule bago umaksyon ang mga otoridad. Sa katulad ni Ashley na isang teenager, karaniwan na ito ay itinuturing na runaway cases. Pwede kasing nalobat lang ang kanilang phone o hindi na malayan ang oras o yung tipong hindi lang nila gusto pa na umuwi sa kanila. Sa kaso ni Ashley na ito, ang kanyang pagkawala ay binigyan agad ng atensyon ng mga otoridad. Ayon kay Lieutenant Mike na nakausap ng ina ni Ashley sa telepono, rinig na rinig niya sa boses ni Michelle ang pag-aalala at pangamba para sa nawawalang anak. Dahil doon ay kinumbinsi ni Lieutenant Mike si Police Chief Steven Johnson na umaksyon agad at ayon pa sa kanila, maari na hindi sagutin ni Ashley ang mga magulang, ngunit ang hindi din pagsagot sa kapatid, kasintahan at kaibigan, sa likod noon ay mayroong maaaring seryosong dahilan. Ang unang aksyon na ginawa ng mga otoridad ay ang hanapin ang SUV ng kasintahan na si Jeremy dahil si Ashley ang maaaring huling gumamit noon. Sa impormasyon na sinabi ni Ashley na siya ay maglalaro ng basketball, ang unang pinuntahan ng mga otoridad ay ang Ladderman Park. Ang park ay ang kalimitang pinupuntahan ng mga teenager sa area. Mayroong basketball court at 15-mile drive lamang mula sa bahay nila Ashley. Pagdating sa park, agad naman nilang nakita ang SUV ni Jeremy na nasa parking lot. Ngunit nang tignan nila ang loob noon, ay hindi nila nakita si Ashley. Nang siyasatin ang loob ng sasakyan, nakita nila doon ang damit na dinala ni Ashley para sa kanyang job interview at ang kanya ding damit na pang basketball. Sinubukan nila na hanapin si Ashley sa buong park na yon ng buong gabi, ngunit sila ay bigo na makita si Ashley. Karaniwan sa mga ganitong mga kaso, ang unang-unang kine-question kung meron man ay ang other half ng nawawala, na sa pagkakataong ito ay si Jeremy na boyfriend ni Ashley. Si Jeremy ay kanilang question at ayon sa ginawang interogasyon, tila siya ay mukha namang nag-aalala at nangangamba kung nasaan ba talaga ang nobya. Telling you the truth. I love her to death. Si Jeremy ay mayroon ding solid alibi na nakumpirma naman ng mga otoridad, kaya siya ay agad na tinanggal bilang isang suspect. Ayon kay Jeremy, ang huling interaksyon nila ni Ashley ay noong tinext siya ni Ashley. Ayon sa text, si Ashley ay nag-request na tawagan ni Jeremy sa kanyang free time, ngunit nang tumawag na si Jeremy ay hindi na nakasagot pa si Ashley. Katulad ng mga magulang ni Ashley, sinabi din ni Ashley sa kanya ang balak na pagpunta sa job interview at paglalaro ng basketball kasama ang isang kaibigan. Nang tanungin naman kung sino ang kaibigan na kikitain ni Ashley para maglaro ng basketball, sinabi ni Jeremy na iyon ay si Samson Shelton. Si Samson Shelton na noon ay 26 years old ay ang dating middle school PE teacher ni Ashley. Bilang kanilang guro, siya ay respetado, dagdag points pa na siya ay gwapo. Kaya hindi maiiwasan na siya ay magustuhan ng ilan sa mga teenagers na kanyang tinuruan. Nang graduate si Ashley at tumuntong ng high school, sila ay nagkita unexpectedly at simula noon ay nagkakausap sa pamamagitan ng Facebook. Kalaunan, sila ay nagkita na para maglaro ng basketball. Just state your name for the record. Sam Shelton. Sa simula ng interogasyon, si Sam ay friendly at cooperative sa lahat ng mga katanungan. Sinabi niya na ang kanyang relasyon kay Ashley ay walang mali siya at sila ay strictly magkaibigan lamang. Sinabi din niya na ng araw na yon, hindi niya nakita si Ashley at hindi niya alam kung nasaan ito. I really do not know where she is. I have no idea.
Bago nangyari ang interogasyon kay Sam, ang mga otoridad ay nakakuha ng cellphone records ni Ashley. Ipinakita ng mga otoridad kay Sam ang hundreds of calls and text messages ni Sam kay Ashley at matapos na iyon ay makita, si Sam ay nagbago ng istorya. I think she kind of started becoming obsessed with me because, like I said, she was calling me literally nonstop at times. Ang sinabi na ito ni Sam ay taliwas naman sa sinabi ni Jeremy sa mga otoridad dahil ayon kay Jeremy, si Sam ang laging unang tumatawag kay Ashley. Do they talk quite a bit with each other? Or? Yeah, they talk a lot. He calls whenever, I'm around, and which, like I said, I don't mind. Sa ginawang interogasyon kay Sam, malinaw sa mga otoridad na may itinatago si Sam. Obviously, siya ay hindi completely honest at pabago-bago ng istorya. Batid ng mga otoridad na mayroon talaga siyang kinalaman sa pagkawala ni Ashley at lalong batid nila kung gaano kaimportante at kritikal ang oras. Kailangan nilang malaman kung nasaan si Ashley dahil sa bawat pagtakbo ng oras ay ang pagbaba ng tsansa na si Ashley ay makita nilang humihinga pa. Kailangan nila si Sam na agad na kumanta. Matapos ng ilang oras na paikot-ikot lang sa kanyang kasagutan, si Sam ay tuluyan ng nagsabi ng kanyang bersyon. Ayon kay Sam, sila ay nakita nga ni Ashley ng araw na yon. Hindi sila nagkaunawaan along the way kung saan ay sapilitang ibinaba at iniwan ni Sam si Ashley sa may daan. Obviously sa mga otoridad, ang kanyang sinabi ay isa lamang kasinungalingan. April 28, halos 30 oras na simula ng disappearance ni Ashley. Wala pa din patutunguhan ang mga sinasabi ni Sam. Sinubukan ng kanilang Chief of Police na si Steven Johnson na kausapin muli si Sam ng one-on-one. If I left from here and I went and talked to Grandma right now and I laid down this whole story that you're saying, what's Grandma gonna say? I just want to go home. I just want to explain to Mom and Grandma exactly what happened. Grandma's not here. I know. Your mom's not here. No, But you know what? In a way they are. Because everything they taught you, all the talks Grandma had with you, are within you. All of them are. And unfortunately right now, Sam, you ain't telling us the truth. And you need to. You have to. For Mom. For Grandma. Si Sam ay nag-request na mapag-isa muna, ngunit alam ng mga otoridad na matapos nito, siya ay handa na umamin na. Matapos ng halos 12 oras na interogasyon kay Sam, ang mga otoridad ay tumungo na sa lugar kung saan sinabi ni Sam na iniwan si Ashley. Base sa sinabi ni Sam na brutal na ginawa kay Ashley, ang Ashley na makikita nila sa lugar ay isang malamig na bangkay na lamang. Sa isang malamig at madilim na kagubatan, sila ay itinuro ni Sam kung saan naroon at tuluyan na nilang nakita ang lupaypay na katawan ni Ashley. Sa lamig ng panahon, sa maraming kagat na mga insekto at sa tagal na siya ay nakahandusay doon, obviously sa kanilang mga mata, si Ashley ay pumanaw na. Oh my God. Oh my God. Keep breathing. Get EMTs. Get EMTs. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang mga otoridad ay napansin na si Ashley ay humihinga pa. Matapos ng higit 30 oras na siya ay naroon, sa gitna ng ulan at nakanginginig na panahon, si Ashley ay nagawa pang lumaban para mabuhay. Ang mga otoridad ay agad na umaksyon at dinala si Ashley sa ospital. Bagamat nakita si Ashley na may hininga pa, mayroon pa din silang pangamba na anumang sandali, maaari na siya ay bumigay at tuluyang mamatay na. Pero hindi iyon nangyari dahil si Ashley ay matagumpay na kumapit at naisalba ang kanyang buhay.
Ang recovery ni Ashley ay hindi naging madali. Masasabi na ang kanyang buhay ay nagtapos nang siya ay nakipagkita kay Sam at ang pagkatagpo sa kanya sa malamig na kagubatan na yon ang naging simula naman ng kanyang panibagong buhay. Nagsimula siya na muling pag-aralan ang lahat. Si Ashley ay nagtamo ng malaking damage sa kanyang brain at spine dahilan para muli niyang pag-aralan kung paano lumakad at magsalita. Wala siyang memorya sa nangyari ng gabing yon at wala siyang ideya sa nangyari sa kanya, maging kung bakit nagawa iyon ng taong itinuring niya na kaibigan. I want to know exactly what happened to me. For the longest time, I didn't want to believe that Sam did it. Si Sam Shelton, matapos na iwan si Ashley sa kagubatan, ay nakita pa sa isang local club at tila walang nangyari na enjoy sa indakan. Sa kanyang phone naman, ilang mga messages ng pambobola ang kanyang sinend sa ibang mga kabataan. Ilang mga pamilya ang nagsabi na si Sam ay nagkaroon din ng romantic relationships sa iba't ibang mga teenage girls. Ayon kay Ashley, ang isang bagay na natandaan niya tungkol kay Sam ay ang galit na temper nito. He definitely liked to get his way. If he was told no, then he threw a fit. Sa nakitang history ng text messages at calls ni Sam kay Ashley, ang teorya ng mga otoridad, si Sam ay gusto na sila ay magkaroon ng relasyon. Ilang beses silang nagkita at naglaro ng basketball na magkasama at dahil doon ay gusto ni Sam na mas palawigin pa ang kanilang relasyon. Obviously si Ashley ay may kasintahan na, idagdag pa na maaari na si Sam ay mawala ng trabaho, oras na mabalitaan na siya ay may karelasyon na kabataan. Kaya sinubukan niya na sila ay magkaroon ng sikretong relasyon. Si Ashley ay tumanggi at si Sam naman ay hindi kayang tanggapin ang rejection. Kaya ng araw na yon, sa kanyang fiery temper ay ibinuhos lahat ng galit kay Ashley. Kasabay ng recovery ni Ashley ay ang pagharap naman niya sa trial ni Sam. Sa confession na ginawa ni Sam, wala na siyang kawala pa kaya siya ay nagplead na lamang ng guilty sa attempted murder kay Ashley at nasentensyahan ng 20 years in prison noong 2007. Bugbog sarado at iniwan hanggang sa mamatay, ang katatagan at pagiging malakas ng loob ni Ashley ang nagsalba sa kanyang buhay. Bagamat sinimulan niya muli na pag-aralan kung paano magsalita at maglakad, at minsan ay parang gusto na niya na mag-give up, ang panonood ng kanyang rescue video ang palaging nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya gustong biguin ang mga taong nagmamahal sa kanya, kaya siya ay hindi sumuko, nakatayo at muling nakalakad. Malayo pa ang kanyang tatakbuhin at sigurado na sa daan na kanyang tatahakin ay malayo pa ang kanyang mararating. Don't give up. Don't ever give up on yourself. There's bigger, better things out there. I've gone through plenty of hardships and it's just keep fighting. Every day it's a struggle, but you just gotta keep on charging. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood.